Ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Iginiit ng Malacanang na diversionary tactics lang ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte na nais lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na manatili sa kapangyarihan ang kanyang pamilya. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ginagawa ito ni BP Sara upang mailihis ang atensyon at mawala ang issue patungkol sa kanyang accountability sa confidential funds at iba pang complaints na nakapaloob sa articles of impeachment. Nauna nang sinabi ni BP Sara na isinusulong ng administrasyon ang kanyang impeachment na siyang paraan para maalis siya bilang front runner sa 2028 presidential race, lalo't siya ang nangunguna sa survey. Siguro po nais din po natin malaman ang katotohanan at wag lang pang magtago sa naratibo na siya yung frontrunner para sa 2028 presidential election. At sabi nga natin, kapag ikaw ay taong bayan, ikaw ay taong gobyerno at public servant ka, obligasyon mo na ipakita lahat at sagutin ang mga issue na kakapalooban mo o nasa kakasangkutan mo. So, ina-expect po natin yan kay VP Sara dahil talagang mukhang diversionary tactic po ito. It is clear from the moves of his administration against political opponents. And in fact, one of his relatives, and this is a personal knowledge of mine, has expressed that he wants to run for president. Hataw Balita ngayon! Iginiit ng House Prosecution Panel na hindi maaaring i-dismiss ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte nang walang trial o paglilitis. Ginawa ang pahayag matapos sabihin ni Senate President Francis Escudero, presiding officer ng Senate Impeachment Court, na posibleng ma-dismiss ang impeachment case sa pamamagitan ng pagboto ng mayorya ng senator judges. Naniniwala ang ilang miyembro sa liderato ng Kamara na kinakailangang isagawa ang trial at bigyan ng sapat na oportunidad ang prosecution at defense teams na makapagpresenta ng kanya-kanyang ebidensya. The Constitution specifically says to try and decide. The Senate has a constitutionally mandated duty to do so. Wala pa nga pinipresenta, gusto na lang i-dismiss eh. Bakit? Anong reason nyo para i-dismiss or i-junk? Are you more powerful than the Constitution? Or the bigger question is, ayaw nyo bang marinig yung gustong marinig ng taong bayan? Allow the process according to the Constitution to proceed. Because the verified impeachment complaints are not mere scrap of paper. These are serious allegations. Hataw Balita ngayon! Naniniwala si Senator Alan Peter Cayetano na posibleng hindi na umabot sa paglalabas ng ebidensya ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ang isa sa mga posibilidad na nakikita ng senador sa pag-usad ng impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. Kasunod dito ng pahayag ni Senate President Francis C. Escudero na maaring ma-dismiss agad ang kaso kung may motion o may magmosyon at pagbotohan pabor sa pagpapawalang bisa nito. Paliwanag ni Senator Cayetano, maaari lang umabot sa pagpipresenta ng ebidensya kung matiyak na may jurisdiksyon ang impeachment court sa kaso. Binigyan din ng senador na dapat unahin ang jurisdiksyon ng impeachment court kaugnay ng panukala na i-dismiss ang paglilitis kay BP Sara. Unahin mo parati ay jurisdiction. Ano ba ang basihan ni Senator Bato nung sinabi niyang i-dismiss? Kasi daw unconstitutional kasi more than one impeachment filed in a year. So kahit saan korte, bago mo ipalatag yung ebidensya, titignan mo muna may jurisdiction ba yung korte na yan o hindi. Hataw Balita ngayon!
Mayroon ng lead ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group na nasa likod ng deepfake na video ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang kumalat na video kung saan tila nag-endorso si PBBM ng isang online trading platform. Nagkikipag-ugnayan na ang mga otoridad sa social media platform na Facebook para makuha ang pagkakakilanlan ng nasa likod ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Meron na tayong action taken dito. We already coordinated with the social media platform. We requested for the preservation of the data, and also we requested for the takedown of that video. So we're just continuously coordinating with the social media platform. For sure, makukuha naman natin kung who's behind that video. Sa ngayon, inintay lang namin yung result from the social media platform. Hataw Balita ngayon. Hindi nagustuhan ng Department of Transportation ang pagbabanta ng GV Florida sa individual na nag-upload ng video ng kanilang mga bus na tila nagkakarera sa highway. Ayon sa DOTR, oras na ituloy ng bus company ang planong pagsasampa ng kaso, gobyerno ang makakaharap nito. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, malinaw na harassment ito ng bus company sa video uploader. Samantala sa Facebook post ng uploader na si Carlo Carbonel noong Miyerkules, ipinakita nito ang ilang pang larawan mula sa kanyang dashcam. Makikita na tila ginigit-git din ng Florida bus ang ibang kasabayang sasakyan. Sinubukan na niya mag-reach out sa Florida bus pero hindi ito sumagot. Sa issue naman anya ng fast forward na video, sasagutin niya ito sa tamang forum. Nagipag-ugnayan ng UNTV News sa social media account ng GB Florida, ngunit wala pa silang tugon ukol sa isyong ito. Ngunit sa nauna nilang Facebook post, humingi na ito ng paumanhin. Inutusan ko ng LTFRB na talagang sabihan ang GV Florida na kung ipupursue niya yung kaso against yung kababayan natin na nag-upload, talagang makakabangga niya ang buong DOTR at ang buong gobyerno dito. Hindi ko alam kung gusto niyang gawin yun. Hataw Balita ngayon. Nasa ilalim ng proteksyon ng Department of Justice o DOJ ang nasa 4 na testigo sa drug war ng nakaraang administrasyon. Ayon kay DOJ Secretary Crispin Remulla, maaari madagdagan pa ang bilang nito na tutulungan ng ahensya sa ilalim ng Witness Protection Program. Dagdag pa ng kalihim, tumawag sa kanilang Witness Protection Program ang International Criminal Court o ICC at humingi ng tulong. Nilinaw naman ng DOJ na hindi ibig sabihin na kung tutulong ang Pilipinas sa ICC ay muli itong sasali rito. For the past 2 months, starting May, nagsimula na itong pag-aano natin. Pag-cooperate for witness protection. Basta we will protect the witnesses. Whatever it takes to protect the witnesses, we will do. Because the prosecution will rely on these witnesses. Hataw Balita ngayon. Iminungkahi ng Philippine Embassy sa Tel Aviv sa Department of Foreign Affairs ang pagbaba ng alert level sa Israel sa level 2 mula sa level 3 kasunod ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Kapag naaprubahan, papayagan na ang mas maluwag na galaw ng mga Pilipino at pagbabalik sa normal na aktibidad ng may pag-iingat. Sa kabila ng patuloy na alok ng repatriation, karamihan sa mga overseas Filipino workers o OFW sa Israel ay pinili ng manatili doon dahil sa pagbabalik ng kapayapaan at kaayusan sa kanilang lugar. Hataw Balita ngayon. Inasa makakapag-repatriate ulit ngayong linggo ng nasa 20 Pilipino na apektado ng gulo sa Israel at Iran ayon sa Department of Migrant Workers. Ayon kay DMW Undersecretary Felicitas Bay,
mayroong nasa 50 mga Pilipino ang naka-line up na sa repatriation. Sa susunod na linggo naman, maaari anyang pabalikin ng bansa ang 30 pang Pilipino. Samantala, ayon kay DMW o ayon sa DMW, may ilang mga Pilipino na nagdalawang isip na bumalik sa bansa dahil sa balita ng peace talk at pagbabalik ng regular na aktibidad sa Middle East. They're having second thoughts na iiba or sabihin natin nagbabago na ang kanilang pagdedesisyon. So, mahigit 200, 202 to be exact in our figures, ay nag-aalangan pa. Kasi nga, sa Alert Level 3, it's voluntary repatriation. Hataw Balita ngayon. Nagmabala naman ang Philippine Embassy sa Washington laban sa kumakalat na maling impormasyon sa social media na nagsasabing ipinagbabawal na ng Estados Unidos ang dual citizenship at green card holders. Nilinaw ng embahada na walang pagbabago sa patakaran ng US tungkol sa dual citizens at lawful permanent residents. Dahil dito, pinapayuhan ang mga Pilipino sa Amerika na huwag gumawa ng legal na hakbang base sa nakikita o nababasa sa social media. Hinimok din ng embahada ang mga ito na i-verify ang mga impormasyon sa opisyal na ahensya ng gobyerno at iwasang magpakalat ng hindi kumpirmadong balita. Hataw Balita ngayon. Tututukan ng Department of Labor and Employment at International Labor Organization ang pagpaparami ng mga trabaho na may kinalaman sa digitalization. Isa sa mga inuunang industriya na bibigyan ng technology integration ay ang construction sector. Plano rin ng ILO na isulong ang digitalization sa sektor ng infrastructure at transportation na inaasang lalong magpapataas ng youth employability at magpapatatag ng kabuoang ekonomiya ng bansa. Ayon sa Director ng International Labor Organization dito sa Pilipinas, kailangan itugma ang mga trabaho sa mga kwalipikasyong hinahanap ng mga kabataan ngayon. Addressing these evolving aspirations require us to continuously adapt our training and employment strategies to match the ambitions and capabilities of our young talent. This project will attempt to create the interest of the young people to make this as a career and to work on this part of them. And this is how we can do it through green transition, to digital transition, and new innovations will come in so that young people could take interest. Hataw Balita ngayon. Kailangan munang pag-aralang mabuti ng Department of Transportation ang hirit na pisong provisional increase sa pasahe. Sa gitna ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa nangyaring gulo sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay DOTR, Secretary Vince Dizon, ikukonsulta muna niya ito sa economic team ng administrasyon. Kailangan pag-aaralan natin at ibalansin natin ng mabuti yan. So ikukonsulta na po natin yan sa ating economic team para makakuha tayo ng guidance. Hataw Balita ngayon. Tuloy ang plano ng pamahalaan na isailalim sa Public-Private Partnership o PPP ang operasyon ng LRT2 at MRT3 para mas mapaganda pa ang serbisyo sa mga pasahero. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, limitado ang kakayahan ng gobyerno sa pag-aayos dahil sa kakulangan sa pondo at mabagal na proseso ng procurement, kaya privatization ang nakikita nilang pangmatagalang solusyon para dito. Inaasahang masisimulan na ngayong taon ang bidding para sa PPP ng LRT2, katuwang ang World Bank, habang tinutulungan naman ng Asian Development Bank ang proseso para sa MRT3. Tiniyak ni Dizon na mananatili ang regulasyon ng gobyerno sa pamasahe at hindi agad-agad tataas ang singil kahit hawakan na ng pribadong sektor ang operasyon. Ang pangmatagalang solusyon talaga dito ay dapat i-PPP na itong mga
sistemang ito, no? Kagaya ng LRT2 at MRT3. Yun talagang pamatagaling solusyon. Dahil habang ang gobyerno ang nag-ooperate nito, limitado tayo ng budget, limitado din tayo ng ating mga procurement rules. Ibig sabihin niyan, hindi ganun kabilis ang ability natin na mag-ayos nitong mga sistemang ito. Kaya yun talaga ang ultimate solution. Hataw Balita ngayon. Pinayagan na ng Department of Budget and Management ang pag-release ng 309 million pesos para sa pagpapatayo ng Child Development Center sa iba't ibang barangay sa bansa sa ilalim ng 2025 National Budget. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, layunin ng programa na mabigyan ang mga bata ng patas na panimula bago pa man sila pumasok sa paaralan. Sakop ng programa ang 328 low-income local government unit sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kabilang sa mga kondisyon ng programa ang paglalaan ng lupa ng LGU na pagtatayuan ng development centers at pagkikipag-ugnayan sa Early Childhood Care and Development o ECCD Council para sa maayos na operasyon ng mga pasilidad. Magpapadala ang Royal Australian Air Force ng military aircraft sa mga tauhan ng Australian Defence Force sa Poland sa Agosto at mananatili doon ng 3 buwan. Bahagi ito ng Operation Kudu para protektahan ang daanan ng tulong para sa Ukraine at hindi para makipaggera. Ito ang umahataw na balita ni Danny De Lieva. Bilang tugon sa kahilingan ng North Atlantic Treaty Organization o NATO at Poland, inihayag ni Australian Defence Minister Richard Marles na magpapadala ang Australia ng isang RAAF E-7A wedge-tail aircraft sa Poland mula Agosto hanggang Nobyembre. Ginawa ni Minister Marles ang anunsyo habang dumadalo sa NATO Summit sa The Hague, Netherlands. Aniya, kasama ng aircraft ang humigit kumulang 100 miyembro ng Australian Defence Force o ADF. Bahagi ito ng Operation Kudu na may layuning maprotektahan ang humanitarian at military assistance gateway patungo sa Ukraine at mapigilan ang pagkalat ng digmaang Ukraine at Russia sa hangganan ng Poland at iba pang mga bansa. Bagamat hindi miyembro ng NATO ang Australia, pinatunayan ng summit ang matibay na ugnayan ng North Atlantic at Indo-Pacific region. Wala ring naging pagpupulong sa pagitan ni Minister Marles at US President Donald Trump na siyang lalong nagpaigting sa pag-aalala tungkol sa ugnayang US-Australia. Napagkasunduan naman ng mga kasaping bansa ng NATO na itaas sa 5% ng kanilang gross domestic product o GDP ang kanilang defense spending, isang tagumpay para kay President Trump. Subalit, naninindigan ang Australia sa defense budget na 55.7 billion Australian dollars. Bagamat katumbas lamang ito ng 2.02% ng kanilang GDP. Ito na ang pinakamalaking defense budget sa kasaysayan ng bansa. Ayon kay Minister Marles, nauunawaan naman ng NATO ang pasya ng Australia. Danny De Lieva, humahataw sa balita ngayon. Nag-aalala ang mga weather forecasters sa malalakas na bagyo na nagbabanta sa timugang bahagi ng Estados Unidos. Ito ang wahataw na balita ni Avi Valdez. Maliban sa nakamamatay na heatwave na kasalukuyang nararanasan sa silangang bahagi ng United States, umusbong din ang tinatawag na Ring of Fire sa paligid ng isang heat dome. Ang Ring of Fire ay tumutukoy sa pattern ng mga bagyong nabubuo sa gilid ng heat dome na sa kasalukuyan ay nakaapekto sa mahigit 20 estado mula Midwest hanggang East Coast. Nag-aabiso na ang mga weather forecasters sa banta ng malalakas sa bagyo na may kasamang hangin at hail sa Georgia at Carolinas. Posible ring umabot sa mahigit 70 miles per hour ang lakas ng hangin, lalo na sa mga lugar sa kahabaan at silangan ng I-85. Pinag-iingat din ng publiko, lalong-lalo na ang mga nasa labas ngayong tag-init matapos maitala ang mahigit 30 tao na nasugatan dahil sa kidlat.
Karamihan sa mga biktima ay naabutan ng lightning flash na dulot ng nabubuong mga bagyo. Sa mga susunod na araw, inaasahang magkakaroon ng kalat-kalat na thunderstorms mula sa southwest hanggang upper Great Lakes region. Samantala, ang mga bagyo sa New Mexico at West Texas ay nagbibigay babala ng posibleng flash flooding. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Inanunsyo ni Canadian Prime Minister Mark Carney na inaasahang matatapos ang pagsusuri sa kontrobersyal na planong pagbili ng F-35 fighter jets pagdating ng katapusan ng tag-init. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Inilaan ng Canada ang $19 na bilyong na kontrata sa kumpanyang Lockheed Martin ng US para sa pagbili ng 88 F-35 fighter jets. Muling lumutang ang pagdududa sa kasunduan noong Marso dahil sa umiinit na tensyon sa kalakalan sa pagitan ng Canada at Estados Unidos. Gayunman, kinumpirma ng Department of National Defense na naitalaga na ang pondo para sa unang 16 na jets. Pagtutuunan ni Carney mula sa NATO Summit sa Netherlands ang mga alternatibong opsyon sa Europa, kabilang ang mga bagong eroplanong pandigma at submarino. Isusulong ang hakbang na ito bilang bahagi ng estratehiyang magda-diversify ng defense spending at bawasan ang labis na pag-asa sa mga kontratang militar ng US. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Magtatayo ang Pentagon ng 2 panibagong military zones sa border ng Estados Unidos at Mexico. Ito ay upang mapigilan ang mga magtatangkang pumasok na iligal sa bansa. Ito ang humahataw na balita ni Jenny Rico. Dahil sa pinaigting na kampanya ng Trump administration na mapigilan ang pagpasok ng mga illegal immigrants sa Estados Unidos, 2 military zones ang planong itayo sa border ng Estados Unidos at Mexico. Ang isang bagong National Defense Area ay itatayo sa mahigit 400 kilometrong lawak ng Ilog Rio Grande sa Texas. Ayon sa US Air Force, magiging kabilang ito sa Joint Base sa San Antonio. Ang isa pang military zone ay magiging bahagi ng Marine Corps Air Station sa Yuma, Arizona. Layunin ng mga itatayong military zone na magbigay ng pahintulot sa Trump administration na gamitin ang militar para idetene ang mga migranteng magtatangkang tumawid sa border na hindi kailangang gamitin ang 1807 Insurrection Act. Nasa 11,900 ang kasalukuyang bilang ng mga sundalong nakadeploy sa border. Itinuturing na malaking tulong ang deployment ng maraming sundalo sa lugar upang mapababa ang bilang ng mga nagtatangkang tumawid sa border ng US at Mexico. Jenny Rico, humahataw sa balita ngayon. Magkakaroon ng Meet and Greet Series 2025 para sa mga kababayan natin sa Brunei. Samantala, ibibida naman sa Culinary Passport Event sa Houston, Texas ang mga ipinagmamalaki nating pagkain Pinoy. Ito ang wahataw na balita ni Marie Peñaranda. Inaanyayahan ng mga kababayan natin na nasa sales and marketing para sa isang Meet and Greet Series 2025 na inorganisa ng Embahada ng Pilipinas sa Brunei. Gaganapin ito sa June 30, alas 8:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Consular Annex ng Embahada. Kasama sa programa ang kumustahan at kwentuhan, pagtalakay sa buhay-trabaho sa Brunei at may alok din na short course para sa first aid at safety. Para sa mga interesado, mag-register lamang sa pamamagitan ng pag-scan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Brunei na www.facebook.com/PHinBrunei. Samantala, magsasagawa ng outreach program ang Philippine Embassy sa Bailiwick of Guernsey sa July 5. Maaring magsumiti ng intent to avail services sa pamamagitan ng pag-fill out ng form na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa United Kingdom na www.facebook.com/PHLinUK.
Abangan ang iba pang update gaya ng venue at schedule ng services sa kanilang Facebook page. Para naman sa ating mga kababayan sa Seoul, South Korea, isang online literacy session patungkol sa retail treasury bonds ang alok ng ating embahada sa nasabing bansa. Nakatakda itong ganapin sa July 6, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. At sa Houston, Texas, bibida ang ipinagmamalaki nating mga lutong Pinoy sa Culinary Passport event na inorganisa ng World Affairs Council. Gaganapin ito sa July 10, alas 6:30 hanggang alas 8:30 ng gabi sa Jerry's Grill. Para sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Houston na www.facebook.com/PH in Marie Peñaranda, humahataw sa balita ngayon. Kabilang ang Pilipinas sa mahigit 30 bansa na nagtampok ng kanya-kanyang produktong pagkain sa Taipei Food Expo. Sa pagbubukas pa lang ng annual food show, umabot na sa 1,700 ang mga food exhibitors. Ito ang mahataw na balita ni Paulo Dasal. Ng Philippine Pavilion ang mga produktong pagkain na gawa sa Pilipinas sa Taipei Food Expo na nagsimula noong June 25 sa Taipei Nanggang Exhibition Center. Kabilang ang mga snacks gaya ng banana at kamote chips, mushroom chips, pili nuts, tableya, kaping barako, kalamansi at buko juice sa mga pagkain at inuming itinampok sa food show. This is part of our continuing integrated trade promotion program being implemented under the DTI. And this time, we are working together with the DA, the Department of Agriculture. And we are really glad that we are presenting this as a country approach together with the private sector, with the PhilExport and PhilFoodEx. This is a very important event for our Filipino small, medium enterprise business people from the Philippines because we get to showcase our products that we all can be proud of. And with more than 170,000 Filipino workers here in Taiwan, students and other professionals. 14 na food exhibitor mula sa Pilipinas na karamihan ay kabilang sa mga small and medium enterprises ang nagkaroon ng pagkakataong ipakilala ang kanilang mga produkto at maghanap ng mga potential buyers. Sa unang araw pa lang ng exhibition ay tinatayang nasa 3,000 buyers mula sa 93 countries ang dumalo sa Food Expo. Umaasa ang pamahalaan ng Pilipinas at mga exhibitor na magiging pagkakataon ito upang mapakilala sa buong mundo ang pagiging world-class ng produktong Pinoy. Dapat natin talagang ibandera sa ibang mga bansa. So, napaka-world class. Ang ganda ng mga local produce natin, yung mismong raw materials. Sana ma-expand po yung market po namin. Sana po yung magugustuhan po nila ng items po natin. Bukod sa nasa 170 Pilipino na naghahanap buhay at nagtatrabaho sa Taiwan, kabilang din ang mga Taiwanese sa mga potential consumers ng produktong Pinoy. Ang Taipei Food Show 2025 ay tataghal hanggang araw ng bukas, June 28. Para sa mga foreign buyers at visitors na nais magpunta, maaaring mag-register online. Paulo Dasal, humahataw sa balita ngayon. Narespondihan ng UNTV News and Rescue ay isang lalaki na nagtamo ng injuries nang mabundol na isang delivery truck ang minivan na sinasakyan nito sa Tacurong City. Si Romel Oreta, humahataw. May kapandapon sa dito. Boto na sila may wala.
Nakatanggap ng tawag mula sa isang concerned citizen ang UNTV News and Rescue Team tungkol sa isang aksidente sa Barangay New Isabela, Tacurong City pasado alas 10 ng gabi noong June 24. Ano po kami natanggap na reported na isang car accident doon sa Barangay New Isabela. Pinuntahan po namin ang area na yun at sa scene, base sa aming assessment, hindi po siya safe kasi madilim. So, nag-decide kami na ilipat ang pasyente sa isang maliwanag na lugar. Ayon sa biktima, siya ay nakasakay sa bandang ulihan ng minivan. Binabaybay nila ang kahabaan ng Isulan Tacurong Road, New Isabela nang may biglang bumundol sa likuran ng kanilang sinasakyan. Isang delivery truck ang bumangga sa minivan na siya namang naging dahilan para tumama ang kanyang ulo sa salamin ng sasakyan. Sa gamay rin, sa gamay nga, restoration lang sa gamay lang siya. May dalawang ganda wala. Iniinda ng 41 anyos na biktima ang pananakit ng kanyang kanang tainga at pamamaga ng ulo. Doon, nag-assist kami sa kanya. Sinek namin ang kanyang ulo at nakita namin ang kanyang injury sa kanyang kanang tainga at may pamamaga sa kanyang bahagi ng kanyang ulo. Dilapatan namin ang dressings at naglagay kami ng ice cold application para sa kanyang injury sa ulo. At ngayon, nagbigay din kami ng vital signs. Nag-BP kami at nagbigay kami ng pulse rate. At normal naman po lahat. Matapos lapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue ang biktima, ay tumanggi na ito magpadala sa ospital. Romel Oreta, humahataw sa Balita Ngayon. Muling tututukan ang konstruksyon ng Cebu City Medical Center para magamit na ng publiko. Inaasahan kapag natapos na ito ay malaking bahagi ng mga isyong pangkalusugan ang matutugunan. Ito ang mahataw na balita ni Gladys Tuabi. Ilang taon na rin ang pag-aantala ng konstruksyon ng Cebu City Medical Center. Malaking bagay sana itong city-owned hospital para matutukan ang kapakanan ng mga tao na umaasa lamang sa libreng serbisyong medikal. Sa oath-taking kahapon ni Cebu City Mayor-elect Nestor Archival, plano nitong bumuo ng audit team na susuri sa kasalukuyang estado ng proyekto. Ribaut mo, usa sa atong promise nga atong paninguaon nga mahuman gyud ang atong CCMC. Because ang CCMC usas dako kaayong building na angay katangpan sa atong mga katawhan. Karon akong himuon maghimo ko og sa ka-team aron pag-audit no kung say kakuwangan sa atong CCMC. And hopefully matanaw na ako kung tinuod bang nanay contractor nga na-award. Kapag natapos ang proyekto, makatutulong ito upang gawing mas accessible ang healthcare at hospital services, lalo na sa mga hindi kayang magbayad sa mga pribadong ospital. Gladys Tuabi, humahataw sa Balita Ngayon. Pakikinabangan ngayon sa pagtuturo ng mga guro at sa pag-aaral ng mga estudyante sa Kalawakan Elementary School sa Doña Remedios Trinidad ang free SIM card na handog ng Department of Information at Technology o DICT. Kauna-unahan ito sa paaralan sa Central Luzon na nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng maayos na internet connection sa mga remote areas. Pero mahigpit na paalala ng DICT, hindi dapat ito gamitin sa ibang bagay gaya ng pagti-TikTok. Si Nestor Torres, humahataw. Walang internet connection ang mga guro sa pagtuturo sa paaralan sa Kalawakan Elementary School sa Doña Remedios Trinidad. Dahil sa bulubunduking lugar, problema din nila ang mahinang signal sa kanilang cellphone, kaya apektado rin ang pagtuturo nila sa mga estudyante. Kami po ay talaga naman po gumagamit ng mga interactive activity gamit po ang internet. Lalo na po sa pagdadaan natin po ng mga learning materials na mahalaga sa mga... Sinabi naman ng ilang estudyante sa paaralan sa Kalawakan, kadalasan na pag-iiwanan din sila kapag wala silang ginagamit na internet sa bahay.
bilang tugon naman ng pamahalaan sa mga remote areas na di kayang makapag-access ng internet. Kahapon, napili ng Department of Information and Technology ang Kalawakan Elementary School na maging pilot school sa Central Luzon sa Bayanihan SIM Project. Namahagi ang DITC ng 500 SIM cards sa lahat ng mga guro at maging sa mga estudyante sa paaralan ng Kalawakan. So, sa Bayanihan SIM Project po ay para po mabigyan natin ng libreng internet ang mga eskwela. So, magsisimula tayo dito sa eskwela po ng Kalawakan Elementary School bilang isang pilot POC sa tulong ng Globe Telecom, pero meron po tayo ganitong klase na implementasyon para naman po sa smart at sa dito. Ang nasabing SIM card ay may access sa Wi-Fi na may 25 GB per month. Libre ito kada buwan at maaari nila itong magamit sa loob ng isang taon. Maigpit naman ang paalala ng Department of Information and Technology na ang SIM card ay binigay sa kanila para magamit sa kanilang pag-aaral at hindi dapat gamitin sa ibang bagay tulad ng pagtitiktok. So, libre po ito for 12 months. Nabanggit po kanina na pag naubos po sa kada buwan, dahil 25 gig po ang capacity, pwede po sila mag-top up o mag-dagdag po. So, yun po, parang pwede na po siyang maging regular. Para po mag-test din natin kung paano po yung magiging galaw ng mga tao sa full implementation po ng Bayanihan SIM. Samantala, sa ilalim ng Bayanihan Project ng DICT, DepEd at ng pamahalaan, around 1 million SIM cards ang i-distribute nila sa Geographical Isolated and Disadvantaged Areas o GIDAS. Magagamit ang nasabing cell signal para sa mabilis na internet connection gamit ang kanilang sariling cellphone. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Isinailalim sa mahigpit na health monitoring ang Mati City, Davao Oriental matapos makumpirma kahapon, Hunyo 26, ang unang kaso ng monkeypox o Mpox sa lalawigan. Ayon sa City Health Office, nakitaan ng symptoms ang pasyente sa pamamagitan ng telemedicine at nagpositibo sa mga sumunod na tests. Agad isinailalim sa home isolation ang pasyente at kasalukuyang nasa maayos ng kalagayan. Isinasagawa na ang contact tracing at risk monitoring para sa mga naging close contact nito. Wala pang outbreak sa lungsod, ngunit nananatiling alerto ang mga health authorities upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Hataw Balita ngayon. Nagwagi ang grupo ng Santa Ana sa pahabaan ng upo na bahagi ng kompetisyon sa isinagawang Agri-Skills Competition ng Office of the Provincial Agriculturist o OPA. Bahagi ito ng selebrasyon ng 442nd Agaw NAC Cagayan sa Tuguegarao City kahapon, Huwebes, June 26. Si Ryan Salatandol, humahataw. May habang 136.5 centimeters ang upo na naging pambato ng Santa Ana kaya naiuwi nila ang premyong 5,000 pesos. Nasungkit naman ng Bugeo ang second place na may premyong 3,000 pesos matapos nilang ibida ang kanilang upo na may sukat na 128 centimeters. Umabot naman sa 116.2 centimeters ang inilaban ng Gonzaga na pumwesto sa third place na may premyong 2,000 pesos. Maliban dito, iba't ibang kompetisyon ang sinalihan ng mga magsasaka, mangingisda, mga opisyal at membro ng Rural Improvement Club o magsasakang kababaihan, 4-H Club o magsasakang kabataan at Agkay-Kaysa Organization na mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan. Ang kompetisyon ay naging bahagi sa 3 araw na aktibidad ng Office of the Provincial Agriculturist o OPA kaugnay sa Agaw NAC Cagayan 2025. Binigyan diin ng provincial government ng Cagayan ang pagtangkilik ng mga magsasaka at mangingisda sa iba't ibang pagsasanay na mayroon sa Cagayan Farm School and Agritourism Center sa Angkiray, Amulong, Cagayan na labis na nakatutulong sa mga magsasakang Cagayano. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon.
Makakapanayam natin ngayong umaga isa sa mga pasyente dito sa MCGI Charity Center ngayong umaga. Kasama natin si Ma'am Heidi Suwal, 46 na taong gulang. Magandang umaga po sa inyo. Lapit naman po kayo sa microphone. On air na ba, Alex, si Ma'am? Magandang umaga po. Magandang umaga po, Ma'am. Opo, kumusta po kayo? Anong ipapacheck up nyo? Nakitaan po kasi ako ng bukol sa tenga. Okay. May kumakain po daw ng laman sa tenga ko. Nakitaan ng bukol tapos kinakain yung laman sa loob ng tenga Opo, nyo. meron po. Ilang taon nyo nang nararamdaman yan po? Bali, ito lang po. Pero yung mga sakit, matagal na po. Okay. Ano nararamdaman nyo pagka umaatake yan? Masakit po. Niresetahan na lang po nila ako ng pamatak. Pamatak at saka may pain reliever Wala ka po. po. Yun lang po. So, ibig sabihin, paano nyo nalaman po ito? Yung kaibigan ko po na yung anak po niya kasi may dinadialysis. Dinala po niya dito. Nakahingi po ng tulong. Opo. Ayan. So, yung kaibigan mo, nagbalita sa iyo, kaya nandito ka ngayon. Opo. Ayan. So, samantalahin nyo po yan. Ay libre naman po yung check-up ng ating mga doktor dito sa MCGI Charity Center. Opo, Okay. ma'am. Maliban dyan sa tainga nyo, parang hinihingal kayo habang kayong umaakyat dito. Opo, yun Bakit nga po? Wala naman pong makita sa akin yung ibang doktor pag nagpapacheck up ako. Dito po, nagpakasakali na po ako. Baka lahat matugunan po. Ayun, magpapacheck up po kayo mamaya dyan ha. Yung mga doktor natin sa MCGI, nakahanda naman po. Libre po, nanay ha? Oh, kung kayo magbabalita, yung kaibigan nyo binalita na libre. Di ba po? Ngayon, kayo naman magbabalita din ng libre. O ano ngayon masasabi nyo? Hindi ka nagagastos sa pa-check up. At kung may gamot na kailangan at available dyan, ibibigay po sa inyo yan. Malaking bagay po to sa akin. Hindi lang po sa akin, pati po sa buong maraming tao matutulungan. Ayan. Kung ako sa'yo, huwag mo nang sagutin yung cellphone mo. Mamaya na. Sabi mo ka mamaya na. O sige, tuloy mo yan. So, nakatawa ka ngayon kasi may libreng check-up ka mamaya. Opo. So, maraming salamat, nanay. Nakapila na po kayo doon. May mag-a-assist na po sa inyo. Kanina nakita kita. Daladala ka ni Brad Doming. Ngayon, i-assist ka na po niya, ha? Nanay, salamat. Sabihin mo sa sumatawag. Alam mo, ini-interview ako, ha? Mamaya na po kayo. Nanay, salamat po sa Diyos. Salamat po. O, nakita ko yung ngiti mo sa mukha mo. Ayan, mati-check up ka na. Aba, ilang taon naman na ininda ito ni nanay. Opo. So, hindi kayo masyadong makarinig? PW na. Opo, nagdahil dyan. Salamat sa kaibigan niyo po na nagbalita at natulungan. At pagkatapos ikaw naman ay nandito. Oo, ginawa siyang daan. Ayan, salamat sa Diyos po. Dito po sa MCGI Charity Center sa mga proyekto ng ating Kuya Daniel Rason. Maraming salamat po. Kasama po kapatid sa MCGI. Maraming salamat, Ma'am Heidi Suwal. Nagpapatuloy ang isinasagawa pag-iikot ng MCGI Cares Mobile Dental Optical Clinic sa iba't ibang barangay sa Nueva Ecija. Layunin nito na matulungan ang mga kababayan natin na makabawas sa gastusin ngayong patuloy ang pagtaas ng mga bilihin, lalo na po sa mga pangangailangang medikal. Si Danny Monar, humahataw. Nagsagawa ng free dental and optical check-up ang Members Church of God International o MCGI sa Barangay Campino sa lungsod ng Cabanatuan sa Nueva Ecija netong Huwebes, June 26. Bukod pa ang libreng gupit, paglilinis ng kuko at libreng pagkain para sa lahat. Pinilahan ito ng mga residente na umabot sa kabuang 180 individual ang napaglingkuran. Napakalaking tulong nila ang lahat ng libreng serbisyo ng MCGI, lalo na't merong 40% ang nakakaranas ng kahirapan, lalo pat patuloy pa rin ang pagtaas ng mga bilihin sa kanilang barangay. Napakalaking bagay po nito sa amin at sa mga kabarangay ko. Sa pinagkaloob niyo pong dental, libreng gupit at saka po ng optical. Ito po ay tinatanaw namin utang na loob sa UNTV at saka po sa MCGI Cares. Maraming salamat po sa inyo. Yung paggawa naman po ng mabuti sa kapatiran at sa ating kapwa ay nakakagalak naman po kasi masaya po sa kalooban. Kaya lahat po nito ay pinagpapasalamat po namin sa Diyos na kahit pa paano sa maliit na paraan ay ginamit kami bilang isang kasangkapan.
Naniniwala ang MCGI na ang pagsasagawa ng ganitong uri ng aktibidad, marami ang natututong maglingkod at magmalasakit sa kapwa. Pagsasagawa po ng ganitong mga bagay, hawag tulong po, marami na pong kaluluwa ang nahanig dahil nakita po nila yung paggawa ng mabuti ng MCGI. Namamangha po sila kaya tinitignan po nila yung kung ano yung nasa likod ng MCGI. Kaya pag lalo na pag nakakahiga ng doktrina, doon sisibol yung pananampalataya natin. Kaya po yung nagpapasalamat kay Kuya at kay Ate Arlene sa kanilang mga pangaral sa amin, mga kakapatid. Kami nakagawa ng mabuting gawa sa mga kapwa natin tao. MCGI bears, MCGI shines, God be the glory, pag-ibig! Danny Munar, humahataw sa balita ngayon. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Kaya din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. Sa aming ibabahagi mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula po sa Kawikaan 15:23. Ang tao ay may kagalakan sa sagot ng kanyang bibig, at ang salita sa ukol na panahon ay anong pagkabuti. At 27 sa buwan ng Hunyo 2025. Wala nang shoutout Diyos sa Alex. Okay. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, Adet, good morning. UNTV Radio La Verdad 1350. At ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rentoy. Tangalan po ni amigo Sherwin Columong. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat sa Diyos at magandang umaga.